Hello po, good evening. May share lang po ako sa mga mommy and daddy, kuya, ate, yung mga nagpupunta sa clinic ko. Minsan kasi yung may pupunta sa clinic ko yung may sakit yung bata. Tapos medyo slightly hindi na maganda. Tapos sasabihin ni mami Dok, nabigyan ko na po siya ng gamot. Yung gamot binigay ko na, inunahan na kita. Tapos, yung gamot na sinasabi niya, hindi naman pala talaga gamot. Kaya yun po yung isi-share ko sa inyo dito ngayon gabi. Minsan po ba, di ba, pagka nanonood kayo ng mga commercial, minsan meron silang papakita limbawa, ito pampaganda, pampahaba ng buhok, pampagwapo, pampataba, gagaling kaagad yung sakit ng anak nyo, etc. etc. Tapos sa bandang hulihan, ang produkto nito hindi mabisang paggawa sa anumang uri ng sakit. Ang bilis-bilis na sinabi. At mapapansin mo yung sinabi na yun sa dulo, kumpleto talaga. Kahit na mabilis, kinukumpleto. Ang bilis, hindi napansin. Minsan doon sa mga product na binibili natin may nakalagay kasi, no approved therapeutic claims. Kaso yung FDA, napansin niya siguro na minsan hindi binabasa yun ng mga tao. Kaya ginawa niya pong Tagalog. Yun yung sinabi ko kanina. Ang produktong ito hindi ka ba mabisa man ang bilis. Sinabi, hindi na gets. O diba? Bakit kaya pinagawa yun ng FDA? Siyempre, hindi naman yun eme-eme lang, charot-charot lang, or mema lang, may masabi lang. Produktong ito hindi gamot at di mabisang paggamot sa mga uri ng sakit. Di po ba? May dahilan po yun. Kaya yun ay pinagawa ng FDA dun sa produktong iyon. Ngayon, dahan-dahanin nating sabihin yung mabilis na yun. Sabi niya, ang produktong ito ay hindi gamot. Dun pa lang, hindi naman pala yun gamot eh. Ang sabi nung nanay sa akin, gamot daw yung binigyan niya. Inunahan niya na daw ako. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi mabisang panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan. Bakit po yan ginawa ng FDA? Pinalagay doon. Kasi po, para protektahan tayong mga consumer o tayong public. Para sabihin sa atin, warningan tayo na ang produktong ito ay hindi gamot at hindi mabisang panggamot sa anumang uri ng sakit. Self-explanatory. Hindi na dapat i-memorize. So, anong point ko po dito? Kapag ka mga sakit na talaga na totoo, mas maganda po ay magpakonsulta muna kayo sa inyong mga pediatrician. Marami pong mga sumisikat na gamot na hindi naman talaga gamot. Akala nyo lang gamot, pero hindi gamot. Ayaw ko na lang pong magbanggit kung ano yung akala nilang gamot nila. Hindi man pala gamot. Pero may mga binibigay po sa mga bata, minsan hindi pa nagpa-check up, binili na. Yun daw po ang testimonial ng kanyang kapitbahay. Alam nyo po yung mga gamot, hindi yan base sa testimonial lang. Ang mga gamot po kasi bago yan ma-approve, dumaan muna yan sa mga therapeutic evaluation rigorously. Dumaan yan sa butas ng karayom para masabi niya talaga na sila ay gamot. Ayun, yung mga food supplement po na na-approve ng FDA,
safe naman po silang inumin o ibigay, pero hindi talaga sila gamot. Kaya nga pinalagay po ng FDA, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Diba? Hindi mo napansin kasi ang produkto nyo ini blah 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 blah. Hindi mo na naiintindihan. Pero ito nga po, ulitin ko ha. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Yun lang po, shinare ko lang po yung aking gustong sabihin.